Magandang araw po sa ating lahat at lalong-lalo na sa ating Panginoon. At ngayong araw po ay samahan ninyo akong pag-aralan at pagbulay-bulayan ang mga salita ng ating Panginoon. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, na lubos po ako nagpapasalamat sa mga biyayang pinagkakaloob niyo sa akin sa pang-araw-araw. Pinupuri kita at sinasamba at lagi kitang pinasasalamatan sa lahat ng oras at pagkakataon. Alisin niyo po ang mga distraction sa aking paligid ngayong araw para maayos at mas lalo ko po pong maunawaan ang inyong mga salita, at patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ng aking nagagawa. Naway bigyan mo po ako ng wisdom at knowledge upang maunawaan ko ang mga salita niyo na pag-aaralan ko ngayon. Ingatan niyo rin po ang aking pamilya, ang aking mga mahal sa buhay. Ilayo niyo po sila sa kahit na ano pang kapahamakan. Ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. At ngayong araw ay, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang deep connection to Jesus, o yung intimacy natin sa Kanya. At ang bersong pag-aaralan natin ngayon ay John chapter 15 verse 1 to 10. Ang tunay na puno ng ubas. Sinasabi dito sa bersong ito ay, ako ang puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi nagbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno, gayon din naman hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay na sa akin. Ang hindi mananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, inahagi sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa iyo. Napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman inibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang aking mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sa bersong aking binanggit, makikita natin doon o mababasa natin doon na inilalarawan ng ating Panginoong Hesus ang relasyon niya sa kanyang Ama at ang relasyon niya sa atin o sa kanyang mga alagad at mga tagasunod. Sa teachings naman po natin ngayon ay unang-una ay Jesus is the true vine and we are the branches. Sinasabi dito na si Jesus ang puno, o siya ang pinaka leader, and we are the branches. Sanga lang tayo lang yung kanyang mga alagad. Kung wala yung leader natin, which is si Jesus Christ, ay maaaring maligaw tayo ng landas o hindi tayo mag-grow. Sa pangalawa naman, the branches must remain in the vine in order to bear fruits. Kaya nga nang sinabi ko, halimbawa, may isang puno ng mangga, malamang ang bunga din nun ay mangga rin. Kaya kung susundin natin yung mga salita ng ating Panginoong Jesucristo, magiging sagana yung pamumuhay natin, bibiyayaan niya tayo,
at pupuspusin niya ng biyaya ang ating buhay. Sa pangatlo naman, the teachings of Christ is the sap that nourishes the branches in order to become fruitful. Yung sinasabing sap, yun yung parang vitamina o yung nutrients. Yun yung mga teachings niya, yung mga salita niya, yun yung nagsisilbing nutrients para tayo mamunga, para tayo mag-grow, para lalo pa nating maintindihan ang kanyang mga salita. Yun yung kumbaga yung mga salita niya, yun yung nagpapalakas sa atin Yun yung nagbibigay pag-asa, nagbibigay ng kabuluhan sa ating buhay. Sa application naman ay remain in the vine, not just attached to the vine. Yun nga, kailangan natin manatili sa Diyos kasi doon tayo maliligtas yung faith natin sa Kanya, yun yung makakapagligtas sa atin. Dapat hindi lang tayo Christian by name, dapat Christian in action. Dapat nagre-reflect sa mga gawa natin yung kung ano nga ba yung tunay na pagiging Kristiyano o tagasunod ni Jesucristo. Sa pangalawa naman, remain in the love of Christ, not just know the love of Christ. Madaling sabihin na alam natin yung mga biyaya at pagmamahal ng Panginoon Pero dapat yung pagmamahal ng Diyos, binibigay niya yun para ma-experience natin, hindi lang para malaman natin. Kailangan natin yun ma-experience. Pero paano nga ba natin yun ma-experience? Yun nga, yung pananatili natin sa Kanya, yung faith natin sa Kanya, doon natin yun ma-experience. At yung panghuling naman para sa ating application ay remain in the teachings of Christ, not just appreciate the teachings of Christ. Yun nga, yun sabi nga sa verso, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa Kanyang mga salita. Kailangan nating patuloy na i-apply yung mga salita niya, yung mga gawaing kinalulugdan niya. Alam natin na wala naman perfectong tao sa mundo, pero dapat i-try natin na i-glorify yung isundin yung kanyang mga kautusan para na rin sa ika-glorify ng kanyang pangalan. At yun nga, yung teachings ng Panginoon, yun yung dapat nating sinasabuhay at hindi lang sinasalita, kumbaga ina-apply din natin sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Yung pagbabasa ng Bible, nandun na lahat ng kasagutan. At yun lamang po, sana po may natutunan kayo. At bago po magtapos tong devotion natin, manalangin po muna tayo. Lord God, maraming salamat po sa wisdom at knowledge na binigay niyo po sa akin. Naway may apply ko po ito at ng mga nanonood sa akin, sa kanilang buhay. At puspusin mo po kami ng maraming biyaya pa. Patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ng aking nagagawa. At kayo na po ang bahala magpatakbo at magmaneho ng aking buhay. Ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.